So, paano nga ba ang mga dapat gawin kung sakaling sa inyo mangyari itong nagdadrive ng mabilis pagkatapos bigla na lang may sumabog na gulong? Tapos, pagkukwentuhan na rin natin yung mga preventive measures kung paano maiiwasang masabugan ng gulong. Ang number 1 po ay dapat na maging habit ng bawat driver yung tamang paghawak sa manibela. Pwedeng 9 o'clock yung kaliwang kamay tapos 3 o'clock yung kanan. O kaya naman pwedeng 10 o'clock yung kaliwa tapos 2 o'clock yung kanan. Kasi sa ganyang posisyon ng mga kamay guys ay mas stable at saka mas meron kayong control. Iwasan po yung pagdadrive ng isang kamay lang ang nasa steering wheel. Kasi guys, kapag matuli na ang andar nyo tapos may sumabog na gulong, ay igagawi po kayo niyan doon sa side kung saan meron sumabog. Lalo na pagka harapang gulong ang sasabog, mas malakas po ang gawi. So kung isang kamay lang ang nakalagay sa steering wheel, baka gahuling kayo ng gusto. Pero kung dalawang kamay ang nakalagay dyan sa steering wheel at firm ang hawak, mas meron kayong control. And then once na maramdaman nyo naman na kontrolado nyo pa rin yung manibela kahit na sumabog na yung gulong, ay iwasan nyong tumabi agad. Tapos iwasan nyo rin biglang magpepreno. Kasi guys, pag bigla kayong nagpreno, may posibilidad po na tumaob yung sasakyan. So dahan-dahan lang po yung pagpreno. At kapag bumagal na po yung sasakyan, at saka nyo po i-attempt na itabi ito. Alam nyo guys, nangyari na po sa akin yung masabugan ng gulong. Pero sa likuran, sa may left side po, ang dala-dala ko noon ay Starex at meron po akong pasahero na 6. Good thing na lang po na ako po ay talagang mabagal lang mag-drive. Sa expressway po kasi, karaniwan na 60 to 70 lang ang takbo ko. Pag dumating na po ako ng 80 ay matulin na po yun para sa akin. Nung sumabog yung gulong, nadinig ko po agad kasi malakas po yung tunog. Tapos madidinig nyo din na yung mga pira-pirasong gulong ay tatama dun sa tapalodo o kaya dun naman sa flooring ng sasakyan. At dahil sa hindi naman gaanong mabilis yung andar ko, ay hindi masyadong malakas yung gawi ng manibela. Na-control ko pa naman po ito hanggang sa bumagal ako ng andar. So nung maitabi ko po sa gilid, dun na po ako nagpalit ng reserbang gulong. May kasabihan po tayo na prevention is better than cure. So, mas maganda na alamin natin kung ano ba yung mga preventive measures para hindi tayo masabugan ng gulong. Ang number 1 po dyan ay syempre kailangan chinecheck natin regularly yung tire pressure. Mas madalas, mas maganda pero ideal na po yung at least once a week. Ang tamang tire pressure po ay makikita nyo dun sa may sticker sa may pintuan ng driver side. Tapos guys, ang tire pressure natin ay nag-iiba-iba po yan. Depende sa panahon. Kapag mainit po ang panahon, nag-i-expand po yung hangin sa loob ng gulong natin. Kaya mas tumitigas po yan. Kasi guys, kapag sumobra po yan sa tigas, tapos dumaan kayo sa kalsada na mainit din, lalo pong mag-i-expand yung hangin sa loob at pwede po yan maging cause ng pagsabog. Ganon din naman po, halimbawa dun sa mga kababayan natin nasa abroad, kapag sobrang lamig ng panahon, lumalambot naman po yung gulong. At ang malambot na gulong po ay nakaka-contribute para ito ay ma-damage at maging cause ng pagsabog. Isa pa guys, kapag ang tire pressure natin ay palaging nasa ayos, mas magiging fuel efficient yung sasakyan natin. Ang second tip ko naman sa inyo guys ay ipapacheck nyo regularly yung alignment at saka balance ng gulong. Kasi guys, yung mga gulong na wala sa tamang alignment ay napupudpod ng hindi pantay. Minsan mas nauunang napupudpod yung sa outer side, minsan naman doon sa inner side. Kapag hindi naman balance ang gulong, may mga tapat na pudpod, may mga tapat na hindi. Isa pa, hindi po maganda ang handling ng gulong na wala sa alignment or hindi balance. Pag hindi nga po balance, magbabibrate yan pag matulin. So yung mga ganyan pong hindi pantay-pantay na pagkaubos ng gulong ay pwedeng makakontribute para yung gulong natin ay sumabog habang tayo nagpapaandar ng matulin. Ideal na po yung every 20,000 kilometers ay ipacheck nyo yung alignment at saka yung balance ng gulong. Pangatlo guys, ito yung pinaka-importante. Kung hindi naman po talaga kayo nagmamadali, ay iwasan nyo po mag-drive ng sobrang tulin. Kasi number 1, malakas po yun sa gas. Tapos, once na masabugan kayo ng gulong, mas matulin, mas mahirap kontrolin.
And then, siguraduhin nyo po na yung speed rating ng nakakabit sa inyong gulong, kaya yung speed na gagawin nyo doon sa sasakyan. Yan po kasing mga gulong natin, may speed rating yan. Ang simbolo po niyan ay letter. So halimbawa, ang nakalagay na speed rating sa gulong nyo ay letter S. May corresponding speed po yan. Pwede nyo pong i-search sa Google ang speed rating chart. So ang letter S ay hanggang 180 kilometers per hour lang ang pwedeng gawin yan. Maximum na po yun. Kasi pag nag-over pa po kayo doon, po pwedeng magiwahiwalay yung gulong nyo dahil sa tinatawag na centrifugal force or yung puwersa kapag ang isang bagay ay umiikot. Walang iniwan po yan doon sa game na ginagawa nila sa Germany kapag Oktoberfest. Meron pong malaking circle na pinapaikot nila tapos yung mga kababaihan doon ay pumupunta doon sa gitna nitong circle na umiikot. Habang mabagal pa yung ikot ng circle, makikita nyo yung mga kababaihan na kaya pa nilang magdikit-dikit doon sa gitna. Pero once na tumuli na yung ikot ng circle, makikita nyo isa-isa na rin sila naghahagisan sa gilid. Yan po ang tinatawag na centrifugal force. Mas tumutulin yung ikot, mas may posibilidad na umitsa sa gilid kung ano man yung nahandun sa loob ng umiikot na bagay. Like sa gulong natin. So kung halimbawa ang speed rating nyo ay hanggang 180 kph lang, kapag lumakpas po kayo dyan sa 180 kph, pwede pong maghiwa-hiwalay yung gulong. So guys, as usual, huwag nyo pong kakalimutang mag-like at saka mag-share para patuloy na lumago itong channel natin.